Hindi po yung repatriation ng PH government. Sabi pa niya dito, keep the information accurate. Huwag nyo ibulsa ang funds na para po sa aming mga OFW. Kapal. Ano na? Marcos Jr., pangalat pa kayo ng mga maling balita. Repatriation scam yan eh. Around $200 pinamamahagi natin per person. So 1,200 na nabigyan sa Bahrain. Inulit pa ha, $200 per person. Cash assistance. Scammer! Marcos Jr., grabe yung administrasyon mo, puro na lang budol. Eto lang po ba yung kaya nyong ibigay, PH government, sa mga kawawa nating OFW na naipit po dun sa gitna ng gera? Tapos na po ayuda, magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Magsumbong na daw po kayo kung saan nyo gusto magsumbong. Pero huwag kayong mag-alala mga Lodi ha. Pinasisibak na daw po ni Senator Tulfo ito po sa pwesto si Akla. Inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 Wow. hanggang 20%. Kaya naman pala, ang garbo ng party nyo dyan sa Malacanang. Ang lupit mo talaga magsinungaling. Alam nyo po ba yung sinungaling, mga Lodi? Kapatid po yun ng magna cum laude. Yo, what's up mga Lodges Miguel Pep TV? Welcome back po sa ating channel. Naknakan talaga ng kasinungalingan itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. O ito po yung mga kasinungalingan na kailangan po ninyong malaman para po naman hindi po kayo magmukhang syunga-syunga. Lalong-lalo na po sa mga vlogger ni Marcos Jr. na alam ko nagbubulag-bulagan lang kayo pero alam nyo talaga yung totoong nangyayari sa ating bansa. Dahil nga, kayo po'y nakakatamasa ng pera o kaban ng bayan. Ang dadami nyo ng mga gold sa katawan ha. O eto mga Lodi, panoorin po muna natin to. Sinabi po kasi niya dito, bawal daw po ang epal sa kanyang gobyerno. Hindi na daw po pwede yan. Speech iba pang epal na gawain bago ang distribution. Parang ikaw yung gumagawa niyan, Marcos Jr. ha, di ba? Bago ka mamigay o mamahagi ng ayuda, kailangan mo muna magtalumpati. Marcos Jr. Sabi pa niya dito mga Lodi, hindi pwede gamitin ang government services sa pamumulitika pagpopromote ng sarili. Ang kapal talaga ng mukha nitong Marcos Jr. na to mga idol. Akala mo talaga hindi niya gawain eh. Kung maaalala po natin kasi mga Lodi, si Tatay Duterte lang po yung gumagawa ng ganyan. Hindi na po niya kailangan ipagyabang kung ano man pong kailangan ibigay para po sa taong bayan. Dahil pera po ng taong bayan naman yung ginagamit dyan. So ito pang kasinungalingan. Repatriation scam mga idol ng admin ni PBBM. Kung maalala po natin mga idol, pinagyabang po nitong Marcos administration na hindi daw po sila papayag na pabayaan ang ating mga kababayang OFW na naipit doon po sa gera. So ito mga Lodi no, DMW, 299 Filipinos affected by Middle East conflict returns home. Pero totoo yan, scam lang po yan mga idol. Dahil meron po tayong pruweba na ito po'y kasinungalingan lang. Para naman magmukha po sa mga kababayan nating Pilipino na meron talagang ginagawa ang admin ni Bongbong Marcos Jr. Pero ito mga Lodi, ang malupit yan ha. Mga kapamilya, as of 9:40 Papakinggan muna natin. March 8, 2026, nakarating na sa Pilipinas, partikular na dito sa NAIA Terminal 3, ang unang batch ng mga overseas Filipino workers na nag-request sa gobyerno ng Pilipinas na makauwi dahil apektado ang kabuhayan sa nangyayaring krisis sa Middle East. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, nakauwi ang 90 repatriated OFWs, 33 dito kasama ang kanilang dependent ay government-sponsored ang kanilang airfare. Ilan sa kanila ay ang mga nagtatrabaho bilang skilled workers mula sa Abu Dhabi. Wow! Grabe no? Pondo na po ng gobyerno ginamit dito at ilan na po dito skilled worker na po mula sa Abu Dhabi. Magpapakalat na nga lang kayo ng balita yung meron pang nandun sa Abu Dhabi o Dubai na mga kakilala ko. Ito nga po't napapost po ang aking kababata. Sabi po ng aking kababata na nagtatrabaho po sa ibang bansa, doon nga po sa Dubai, FYI, yan po ay special flight funded by UAE government. Mga tourist, stranded passengers at may mga connecting flights to Pinas na inabutan po ng gyera. Yan ang mga hinatid ng Emirates Airlines. Hindi po yung repatriation ng PH government. Sabi pa niya dito, keep the information accurate. Huwag nyo ibulsa ang funds na para po sa aming mga OFW. Kapal. Ano na?
Marcos Jr., pakalat pa kayo ng mga maling balita, repatriation scam yan eh. Paano kayo pauuwiin itong Marcos administration? Ni 5 nga ayaw maglabas ng pera niyan. O diba mga idol? Binuking, ito pong repatriation ng aking kababata dyan po sa Dubai. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya ito po pinapakita nila mga idol na meron daw po silang tinulungan. PH Government Fund daw po. Hindi po yan totoo mga lodi. May pa-tarpaulin pa sila. May pa-welcome pa sila dyan. Na mga tourist lang naman daw po yung stranded doon at may connecting flight. Di umano dito po sa Pinas. Okay? So ito pa mga lodi ha. Yung sinasabi po nila na tulong po na $200 daw na cash assistance para po dun sa mga lodi nating OFW sa Bahrain. Pakinggan nyo mabuti ha. Request for repatriation, sila. And then of course on the ground we do on-site services kasi. By way of example, may 1,200 na nabigyan ng financial assistance sa Bahrain. 1,200 ha, financial assistance. Magkano binibigay natin? Cash Ah. assistance? Tinanong. Oh yeah, may cash assistance tayong pinamamahagi sa Bahrain. Around $200 pinamamahagi natin per person. So 1,200 na nabigyan sa Bahrain. Oh, inulit pa ha. $200 per person. Meron na po silang 1,200 na nabahagian noong cash assistance. Scammer! Marcos Jr., grabe yung administrasyon mo, puro na lang budol. Wala na po talagang katotohanan sa mga ginagawa ninyo sa administrasyong ito. Puro lang po palabas. Kunyari, mayroong proyektong ganito, tapos photo ops lang, tapos hindi na po itutuloy. Marami pong mga ganyang proyekto dito sa Pilipinas na puro photo ops lang at hindi po tinuloy. Tapos ito, pati ba naman cash assistant ng OFW na naipit dun po sa Bahrain? Grabe. Piruin nyo ha, $200, naging 20 dirham. Magkano po ang 20 dirham mga idol? Kayo na lang po mag-convert, alam ko mga 300 plus something po yan mga idol. Anak na tinapay. So ito pa mga lodi oh. Oh, ano po yung pinamigay? Nakukuha namin dito. Wawang mga OFW. Ito yung pinamigay. Eto lang po ba yung kaya nyong ibigay, PH government, sa mga kawawa nating OFW na naipit po dun sa gitna ng gera? Grabe po yung tulong ng ating mga OFW sa bansang ito at sila po ang parang bayani ng ating bansa para lang maiangat itong bansang Pilipinas. Pero anong ginagawa ninyo? Kung hindi ba ninyo kinukulimbat, kung hindi ba kinukulimbat ha, biruin mo $200, naging 20 dirham. Tapos eto, pamigay nyo, ano to, ayuda sa Pilipinas? Ito ba yung mga sobra nyong ayuda dito sa Pilipinas? Na kapag malapit na mabulok, ipamimigay nyo na lang, PBBM? Wala kayong puso talaga. So ito mga lodi, meron pang opisyal doon po sa Bahrain na akala mo po hindi po talaga siniswelduhan ng tax ng taong bayan. Kung makaasta sa mga OFW natin dyan sa Bahrain, akala mo talaga ang taas-taas na ng lipad. Panoorin nyo po ito ha. Gano'n lang po ka, kadali sabihin yun? Ha? Gano'n lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Wala rin nung nagsabi kahit Yan, oh. sa amin na maganon. Yung naka-purple mga lodi o ano ba yan? Hindi, dapat sinabi Naka-polo shirt na bundat. O ngayon, kung sa tanong kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Grabe. Walang pondo ha? Wala na pondo. I-record nyo. Kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Magsumbong na daw po kayo kung saan nyo gusto magsumbong. Wala na daw po talagang budget. Galing po ng Maynila. Grabe ba kaasta, no? Akala mo talaga kung ano na po natungtungan itong akla na to. Kaya halatang halata na nabubusog po sila sa pera ng taong bayan. Tingnan nyo na lang po yung itsura mga idol, oh. Bondat na bondat mga idol. Tapos kung makaasta, kala mo talaga palalayasin niya ng mga kawawa nating OFW dyan na dapat nga sila po yung nag-a-assist dyan mga idol. Pero huwag kayong makalala mga lodi ha. Pinasisibak na daw po ni Senator Tulfo ito po sa pwesto si Akla.
Sabi po dito ng Nightline News, sisibakin na sa pwesto. Tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakda kay Senator Rapi Tulfo, chairman ng Committee on Migrant Workers, na sisibakin daw po ang personnel ng DMW personnel na umano'y nagsuplado sa Philippine Embassy ng Bahrain. Bilib ako kay Senator Tulfo, nagsasalita siya ngayon. Grabe, grabe. Pero kapag hindi niya po kaya, mga lodi, tahimik lang po si Senator Rapi Tulfo. Hindi pa rin po ako nabibilib. Kahit pasibak niya pa po yun ng ilang beses yan, hindi po ako bibilib yan. Dahil marami pong mga kinulimbat na bilyon-bilyon na pera, pero tahimik po si Senator Rapi Tulfo eh. At eto pa mga idol, nagbubulag-bulagan yung Marcos vloggers. Sabi po ng ilang mga Marcos loyalist vlogger, may nakauwi daw pong OFW na ligtas tapos hindi pa daw po nagtataas ang presyo ng petrolyo. Ayos, baka PBBM yan. Baka mga bangag kayo niyan. Saan ba kayo nakatira at hindi nyo alam kung gaano kataas ang petrolyo natin ngayon? Ang gugunggong. Magpapakalat na nga lang ng fake news, mga idol, yung tipong ang hirap ang itago. Sige nga, maghanap ka ng petrolyo na hindi tumaas ngayon. Basta mapagtakpan lang ang jungag. O eto pang isang napakalaking kasinungalingan. Sinabi po niya sa kanyang interview, mga idol, kailangan daw po magtipid. Panoorin po natin to ha. Inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Kaya naman pala, ang garbo ng party nyo dyan sa Malacanang. Nagtitipid pala kayo. Tingnan nyo naman yung mga pagkain dyan, mga idol. Napakasosyalin. Panahon ni Tatay Duterte, pag may meeting, mga idol, lugaw, puto, suman, banana Q, tubig. Panahon ni Marcos Jr., mga lado, ubos ang kaba ng bayan. Magtipid daw kayo. Basta siya lang po, okay lang na hindi siya magtipid. Pag si BP Sara Duterte uwalis ng ating bansa, grabe po sila makabanat. Pero si PBBM, makalupin style po. Grabe, yan ba yung pagtitipid, PBBM? Ang lupit mo talaga magsinungaling. Alam niyo po ba yung sinungaling, mga lodi? Kapatid po yun ng magna cum laude. At yun nga po, tugma-tugma po sa kanya. Ito ba yung pagtitipid ninyo? Birthday ni Sandro, mga idol? May pa-surprise kay Sandro, mga idol? Wow! Happy birthday, Sandro! Tiba-tiba naman yung kanilang opisina. Huwag mong sabihin na pera nyo yan. Maniniwala ba kayo na gagastos ng pera nila? Papapakain dito sa kanilang mga employee? Weh, hindi nga. Kahit anong gawin yung paninira sa mga Duterte, na ikukumpara po namin kung gaano po kalayo itong administrasyon ni Marcos Jr. ikumpara kay Tatay Duterte. Dahil kung kay Tatay Duterte, nakikita po namin ang kaunlaran ng ating bansa sa pera po ng taong bayan, dito po sa inyong administrasyon, Marcos Jr., puro lang po pambubudol ang ginagawa ninyo. Merong mga proyekto, pero pinupoto off lang po ninyo. At eto pa pong mga kawawa nating OFW, at kung totoo man po itong repatriation na to, bakit nyo binablur ang mga mukha nila? Di ba? Ang makakapagpatunay lang nito yung mga nakauwi galing po ng ibang bansa o Middle East na sinatawag po nilang repatriation, mga idol. Gastos daw po ng gobyerno ng Pilipinas yan. Pero ang alam po natin dyan, mga idol, lahat po ng ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. puro lang po kasinungalingan. Maging mapanuri po tayo bago po natin paniwalaan lahat ng mga sinasabi nitong bangag administration na to. Kahit na anong gawin yung paninira sa mga Duterte, kahit anong gawin yung pagpapabango sa taong bayan, alam po namin ang tunay at kasinungalingan. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.